Sa hindi pa nakakapanood ng part 1 ng ating kwento, subukang bisitahin ang link sa description, kung okay na tuloy tayo sa part ng ating kwento. Magsimula tayo sa ating kwento kung saan napatigil ang ating bida sa kanyang kasiyahan dahil may naririnig siya ng mga ingay ng mga tao, at ito ay hindi lang kalayuan sa kanya, ito pala ay nasa itaas ng ating bida at nakasakay sa isang malaking bangka. Saad pa nila na kung sino daw ba ang tao na nandito sa lugar na ito. Ang nagsasalita pala ay ang tatlong mga disciple, sila ay galing sa Tianjian Peak, sila ay ang mga direct disciples. Sabi pa ng mayabang na nasa gitna ng tatlo, na ang walang kwentang si Chu lang pala ang nandito, akala daw niya ito ay namatay na, hindi daw niya inaasahan na makikita pa daw niya ito dito pagkatapos ng 10 araw, bakit pa daw itinuring siya ni Yun Xia ang Mountain Master na maging isang senior disciple. At binigyan pa daw ito ng mga gamot at mga kayamanan upang ayusin ang iyong nasirang cultivation. Ang disciple pala na ito ay si Zhang Meng, hindi naman sumagot ang ating bida sa mga panglalait sa kanya ng mayabang na disciple, at kanya lang itong tiningnan dahil ang tao daw na ito ay ang nagpapahiya sa kanya at nagwasak sa kanyang cultivation 10 araw na ang nakalipas. Itong bastos daw na ito ay may lakas na loob na lumapit sa kanyang harapan matapos niya siyang puwersahin na magsimula sa kanyang kasalukuyang cultivation. Agad na nga tumalikod sa kanila ang ating bida at ito ay papaalis na sa lugar, pero nagsalita ito sa mayabang na disciple na itutuloy na lang daw nila ang kanilang duel sa susunod na araw. Dagdag pa ng ating bida na 10 araw daw mula ngayon sila daw ay magkikitang muli doon sa arena at doon daw sila muli maglalaban. Mayabang naman na sinabihan ni Zhang Meng ang kanyang dalawang kasama na kung naririnig daw ba nila ang pinagsasabi ng walang kwentang tao na iyon. Natawa naman ang dalawang kupol na kasama ni Zhang Meng matapos nila marinig ang binitawan na salita ng ating bida. Sabi pa ng babaeng kupal na sinabi daw ng walang kwentang ating bida na hihintayin daw niya siya doon sa arena, at ang isang kupal naman na lalaki na kasama ni Zhang Meng na mayroon pa daw lakas na loob ang ating bida na hamunan muli ang kanilang senior, at gumamit na nga ng isang teknik si Zhang Meng, na tinatawag na voice across thousand, upang marinig ang kanyang boses sa buong bundok. Sigaw pa niya sa ating bida na ihanda na daw niya ang kanyang sarili 10 araw mula ngayon para sa karangalan ng kanilang Yun Xia Mountain Master. Kahit na daw may malubha siyang karamdaman at muntik ng mamatay, naglakas pa daw ito na loob na hamanin siyang muli sa isang laban kung kaya hihintayin daw niya siya doon 10 araw mula ngayon doon sa arena. Huwag daw niya siyang sisihin kung kikilos siya sa kanya doon ng walang awa. Nabigla naman ang ibang mga disciple nga nakarinig sa mga banta ni Zhang Meng, at nasabi na lang nila na si Chu Shu ay nababaliw na dahil babalik na naman ito doon sa arena. Sabi pa ng isang disciple na akala daw niya nasira ang siklaksi ni Chu, pero paano niya nagawang hinamon si Zhang Meng na nasa huling yugto ng siklaksi, pero isa lang daw ang kanilang batid. Magandang laban ito sa paparating na 10 araw, at nakarating na nga ang ating bida sa palas, at ito ay naglalakad papasok sa gate ng silid ni Meng Dai. Ayon pa niya na ang spiritual energy daw dito sa Master's Palace ay makapal kung kaya dito daw siya mag-cultivate ngayong gabi, nasisiguro daw niya na hindi pa ito naisip ng kanyang master na dito siya mananatili buong gabi, dahil kung ano daw ang sa kanya magiging sa kanya din sa huli, ang kanya daw master ay sa kanya lang, lahat ng kanya ay magiging sa kanya din, at nang nakapasok na ang ating bida sa silid ni Meng Dai, agad niyang binati ang kanyang master, habang ito ay kumikinang na parang halatang mayroong masamang balak. Sabi pa niya kay Meng Dai na ang kanya daw disciple ay nagbalik upang masilayan lang daw ang kanyang master. Nagsalita naman si Meng Dai habang kanyang tinitingnan ang ating bida na papalapit na sa kanya, na pumunta na naman daw ito dito sa kanyang silid at sa ganitong oras na ng gabi. Ano daw ba ang kailangan nito, bakit pa daw ito pumunta sa kanyang silid sa ganitong oras? Nagtanong naman ang ating bida kay Meng Dai na kung gusto ba daw niya na gawin sa kanya ulit yung bagay na iyon. Nagsaad naman si Meng Dai sa ating bida na huwag daw itong maglakas loob na gumawa ng isang bagay na mapangahas. Tumawa lang naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Meng Dai. Saad pa niya na mayroon daw muna siyang gawing bagay ngayon na mas nakakatakot. Gusto daw ba niya itong tingnan? At pinakita na nga ng ating bida ang isang formation habang si Meng Dai naman ay takang-taka at hindi makapaniwala dahil may alam pa pala itong kanyang disciple na ganitong formation. At pinakalat na nga ng ating bida ang kanyang formation sa buong silid, hanggang ito ay umabot sa labas ng buong palas at makikita na ang buong palas ay binabalutan na ng formation array ng ating bida. Manghang-mangha naman si Meng Dai habang kanyang tinitingnan ang formation na ginawa ng ating bida. Ang formation daw na ito ay ang legacy ng Primordial Formation Ways, sabi naman ng ating bida kay Meng Dai habang kanyang pinagyayabang ang kanyang ginawang formation, na magaling daw mayroon daw itong magandang eyesight.
At dagdag pa ng ating bida na kung gusto daw niya ito kailangan mayroon daw siyang magandang bagay na iaalok sa kanya. Sumagot naman si Meng Dai sa ating bida habang nagdadalawang isip na hindi daw niya gusto ang formation na iyan. Ayon naman ng ating bida na kung ganoon ang kaso mas mabuti pa na mag-cultivate na lang siya ng tahimik. At tawang sabi pa niya na tama daw mayroon daw siyang dalang pagkain dito baka daw nagugutom na ang kanyang master. Dahil sa ngayon daw isa na siyang mortal kinakailangan na daw niya ngayon na kumain. Inis na inis naman si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ng ating bida, dahil kaya lang naman daw siya nagkakaganito ngayon dahil sa kanya na traidor na disciple, balang araw daw papatayin daw niya ito. Hindi pa natapos sa pagsasalita si Meng Dai sa kanyang galit sa ating bida, agad naman siyang tinapik ng ating bida sa kanyang makinis na bandang ilalim sa likod, agad naman tumalikod ang ating bida. Sabi pa niya na ang kanya daw master ay gumana na naman ang kanyang kakulitan. Galit na galit naman si Meng Dai sa ginawa sa kanya ng ating bida, at ito ay nagtataka kung bakit hindi ginawa sa kanya iyong bagay na iyon. Sabi pa ng ating bida sa kanyang master na ngayon daw ay gagawa siya ng nakakamatay na formation kung kaya ang pinakamahusay lang daw niya na gagawin sa ngayon ay huwag manghimasok sa kanyang formation, dahil ang kanya daw disciple ay ginagawa ang lahat upang tumaas ang cultivation. Pag ang kanya daw master ay mamamatay siya daw ay malulungkot. Inis naman na sinigawan ni Meng Dai ang pangalan ng ating bida, saad pa niya na balang araw daw kanya daw siyang puputulan at pagpiripirisuhin, at nang nasa loob na ng silid sa rear palace ang ating bida, seryoso naman itong nakaupo habang kanyang tinitingnan ang kanyang system, at pinakita na nga ng system ng ating bida ang isang item, ito ay ang Sheng Sheng Ascension Fruit, ang uri nito ay isang natural treasure, ang grade naman nito ay Divine Extremely Precious, function. Ito ay mahusay na kayamanan para sa paggawa ng mga pundasyon. Ang mga magsasaka ay bubuo ng isang mahusay na pundasyon pagkatapos ubusin ng mortal ang mga prutas ay tatalon sila ng diretsyo sa isang hangganan pagkatapos nila ng pagkonsumo ay tataas ang kanilang buhay ng 1,000 taon. Description: ito ay lumaki sa ilalim ng tiyan ko sa demonic abyss, tanging itong punong prutas lamang ang mahihinog tuwing 10,000 taon. Mayroong isang master ng isang banal na lupa na nagpalitan ng 3 pamamaraan ng Sky Class, at ang 2 divine techniques ng prutas na ito ay nag-forge sa pinakamahusay na pundasyon sa isang nararapat na disciple. Masaya naman itong tinitingnan ng ating bida, dahil pagkasama daw nitong makajos na Jing, na iginagalang bilang ang pinakawalang kapantay na pamamaraan sa pagbuo ng pundasyon sa buong langit at lupa, kasabay ng Sheng Sheng Ascension Fruits at ang sistema bilang Sistans. Mula daw dito sa labas ay magkakaroon ng isang mas mahusay na pundasyon kaysa sa kanya dito sa kontinente ng Tian Qiyong, at kinuha na nga ng ating bida ang prutas tapos agad niya itong kinain ng walang pag-alinlangan. Kasabay nito ay makikita ang prutas sa katawan ng ating bida ay agad na nag-react sa loob ng kanyang katawan, at makikita na kumalat na ang Sheng Sheng Ascension Fruit sa katawan ng ating bida, at agad na inayos ang pundasyon sa kanyang katawan. Kasabay din ito dahan-dahan na nag-a-apply ang kanyang katawan upang maging ganap na Daojing, at sabay-sabay nga nag-notify ang kanyang system, dahil ang cultivation daw ng host ay nabawasan galing sa 8th stage hanggang sa bumaba sa 6th stage at bumaba pa ito hanggang 3rd stage, hanggang sa nag-notify ang system na ang host daw ay isa ng mortal, at maya-maya namulat na ang mga mata ng ating bida galing sa pag-cultivate, pagkatapos masaya itong kanyang tiningnan ang notify ng kanyang system. Sabi pa ng kanyang system na kung kailangan daw ba niya na i-activate ang kanyang breakthrough, agad naman pinili ng ating bida ang yes upang ma-activate na ang kanyang breakthrough, at nag-message na naman sa ating bida ang system, dahil kanya daw na-detect na ang host ay nagsanay ng malakas na foundation technique, at ang kanyang Daojing breakthrough points consumption ay tumaas. Ang stimulated daw nito ay 1 buwan per cycle, siya daw ay maaring makapagkonsumo ng 100 puntos sa 1 buwan, at sa unang buwan matapos na magawang makonsumo ang Sheng Sheng Ascension Fruit, ay maaari mo nang mapag-aralan ang foundation technique ng Daojing sa 1st stage, at kapag umabot ng 2 buwan mula noong nakonsumo ang Sheng Sheng Ascension Fruit, ay maaari mo nang pag-aralan ang foundation technique ng Daojing sa 2nd stage breakthrough, at kapag umabot na ng 3 buwan matapos makonsumo ang Sheng Sheng Ascension Fruit ay maaari mo nang pag-aralan ang foundation technique ng Daojing sa 3rd stage breakthrough. Kapag aabot sa 9 na buwan mula noong magawang makonsumo ang Sheng Sheng Ascension Fruit ay maaari mo nang pag-aralan ang 9th stage breakthrough, habang makikita naman ang ating bida na seryoso lang sa kanyang pag-cultivate upang mas lalo pang tumaas ang kanyang cultivation, nakangiti naman itong kanyang pinapakiramdaman ang kanyang bagong kakayahan, dahil ang karamihan daw ay humahanga na pag umabot sa 9 na extreme na numero,
at sila ay sumusunod sa mga alintuntunin ng walang kapintasan, ngunit sila ay ignorante dahil ang katotohanan ang paglabag sa mga pamantayan ay ang landas sa kahusayan. Ang bumangon pagkatapos mahulog ay may malaking panganib sa pagitan ng buhay at kamatayan pati na rin ang malaking gantimpala, at lumipas na nga ang 7 araw patuloy pa rin na nagpapalabas ng malaking enerhiya sa kanyang katawan ang ating bida, at nag-notify sa kanya ang kanyang system, dahil ang kasalukuyang pag-angat ng host sa kanyang breakthrough ay natapos na, ang host daw ay matagumpay na nag-breakthrough, patungo sa 10th stage ng foundation stage, ang oras daw ng kanyang pagkonsumo ay aabot ng 10 buwan, ang puntos daw na kanyang pwede na ikonsumo ay aabot sa 1,000, sa kasalukuyan daw ang host ay wala pang puntos, at makikita sa buong kalangitan ng palas ay binabalutan ng malakas na enerhiya ng ating bida. Masaya naman na sinigaw ng ating bida na sa wakas na pagtagumpayan na daw niya, at maging sa karatig bundok ay abot tanaw ang pinapalabas na malakas na enerhiya na pinakawalan ng ating bida. At sa Tianjian Peak makikita ang isang babae na nakatingin sa kalangitan at kanyang tinitingnan ang malakas na enerhiya na bumabalot sa buong kalangitan ng Yuanxia Mountain. Seryoso itong nakatingin dahil ano daw ba yung malakas na umaagos na enerhiya na kanyang nakikita ngayon, o baka yung babaeng aso na iyon na si Meng Dai ay nag-breakthrough. Ang babae pala na ito ay si Liu Zhu, na nanggaling sa Tianjian Peak, habang ang ating bida naman ay patuloy pa rin sa pag-cultivate. Sabi pa niya na ang condensation daw ng kanyang buong laman at ang spiritual ay umabot na sa limitasyon, ngayon sa kanyang matinding pundasyon, sisirain daw niya ang kanyang mga tanikala, at aakyat sa dagat ng kamalayan, at bubuo ng walang kapantay na pundasyon, habang seryosong nagpapakawalan ng enerhiya ang ating bida agad naman nag-notify sa kanya ang kanyang system, na mayroon daw itong na-detect dahil natukoy daw niya na ang host ay sumasailalim sa isang malaking pag-breakthrough. Masaya naman ang ating bida sa kanyang mga nalaman dahil sa tingin daw niya madali na lang sa kanya na matrigger ang reward ng mechanism. Kailangan na daw niyang tingnan ngayon kung anong reward ang ibinigay sa kanya, at naghahanda na nga ng pag-atake ang ating bida upang kanyang masubukan kung gaano kalakas ang reward na ibinigay sa kanya, at nang binitawan na nga ng ating bida ang kanyang atake, sumambulat sa kanyang ibaba ang malaking pagsabog dulot ng pinakawalan na atake ng ating bida. Agad naman nag-notify sa kanya ang kanyang system dahil matagumpay daw niya nga na-trigger ang mechanism reward. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil sa wakas na trigger na daw niya ang reward. Nabigla naman ang ating bida dahil agad siyang binati ng kanyang system dahil nakatanggap daw ito ng Primordial Sacred Constitution, at napamura na lang ito sa kanyang mga nalaman dahil ano daw ba itong reward na ibinigay sa kanya. Sa hindi nakakaalam ang Primordial Sacred Constitution ay nangangailangan ng maraming amount ng mga resources upang makapag-cultivate, dahil sa mga nalaman ng ating bida hindi niya napigilan ang kanyang sarili na kanyang paulit-ulit na minura ang kanyang system. Napatakip na lang sa mukha ang ating bida dahil na-consume na daw niya kanina ang karamihan niyang mga resources, upang maabot niya kanina ang breakthrough limit, at ngayon binigyan pa siya ng kanyang system ng Primordial Sacred Constitution. Walang hiya daw itong kanyang system. Papaano na lang daw siya ngayon mag-cultivate, at nag-notify sa ating bida ang kanyang system. Ayon pa nito na ang kalamangan daw ng Primordial Sacred Constitution ay isang hindi magagapi na konstitusyon sa panahon ng primordial na yugto at walang kapantay sa parehong mga yugto ang pinakamatibay na konstitusyon ng uri ng tao. Ang kahinaan ng Sacred Primordial Constitution ay sa pagtatapos ng Primordial Age nagbago ang mga alituntunin ng langit at lupa ng cultivation gamit ang primordial na sagradong konstitusyon. Ito ay gumagamit ng masinsinan na yaman, kahit na sa buong banal na lupa ay mahirap umakyat sa mga menor na yugto na nagiging sanhi ng iyong cultivation upang huminto sa pag-improve. Napatulala na lang ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga mensahe sa kanya ng kanyang system at ito ay nag-iisip kung ano na lang daw ang kanyang dapat na gawin, at ang system naman ay nagsaad sa ating bida na huwag siyang scroll down. Sabi pa ng ating bida sa system na sino ba daw ang nakakaalam kung ilan ang kanyang kinakailangan na puntos sa hinaharap, at kung ilang mga resources ang kanyang kinakailangan, upang kanya silang ipagpalit sa puntos, at pinakita na nga ng system ang kanyang profile board. Makikita dito na ang host ay si Chu Shu. Ang identity ay nanggaling sa Yuanxia Mountain isang direct senior disciple. Ang cultivation ay Sea of Consciousness first layer. Ang constitution ay Primordial Sacred Constitution. Aptitude, 317, isang heavenly. Ang cultivation technique ay Dao Jing Foundation Chapter. Ang breakthrough, 0, lock ay black. Ito ay maaari kang sumipsip ng kapalaran sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mapapalad na tao. Pero babala,
Naaapektuhan ng swerte ang iyong sitwasyon. Ang mga mapapalad na tao ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng walang ginagawa, at ang comprehensive combat appraisal naman ay 19 na beses ng mga tao na karaniwan sa isang yugto, at gumamit na nga ng dust clearing spell ang ating bida. Sabi pa niya sa kanyang sarili na ngayon na pinagsanib na ang konstitusyon ay maaari lang daw niya ipagpatuloy ang kanyang pag-cultivate, bigla naman itong napangiti na para bang mayroong masamang balak, dahil daw sa kabutihang palad. Mayroon pa daw ang kanyang master na pwede niyang pagkukunan ng puntos, at naglakad na nga ang ating bida patungo sa silid ng kanyang master, at sa front court naman kung saan ang silid na kinaroroonan ni Meng Dai, makikita ito nga nakaupo lang sa kanyang upuan, ito pala ay kumakain ng mansanas, na tila ba kanyang nagustuhan ang binigay sa kanya na mansanas ng ating bida, habang kanyang kinakagat ang mansanas. Ito ay masyadong nasarapan sa katas ng mansanas dahil ngayon lang daw siya nakatikim ng ganitong katas ng mansanas. Ngunit natigil ang kanyang kasiyahan nang mayroon siyang nakita sa kanyang harapan, at bigla itong nag-aapoy sa galit na tila ba parang gustong kumain ng tao. Ang kanya palang nakita sa kanyang harapan ay ang ating bida at ito ay nakangiti nga nakatingin sa sexy niyang master, at si ate mo naman ay kanyang sinigawan ang ating bida, at walang ano-ano biglang lumapit ang ating bida kay ate mo, at kanya itong hinawakan sa balikat. Si ate mo naman ay pakipot pa sa ating bida. Halata naman na gusto din niya ang ginawa sa kanya ng ating bida. Sabi pa sa kanya ng ating bida na noong ilang araw daw niya na hindi niya nakita ang kanyang master, ang kanya daw nararamdaman ay parang tumigil ang kanyang buong panahon, at agad na inamoy-amoy ng ating manyakol na bida ang katawan ni ate mo, at kanyang tinanong si ate mo kung gaano na ba daw ito katagal hindi naligo. Nandilim naman ang mukha ni ate mo sa mga binitawan na mga salita sa kanya ng ating bida. Dahil sa pagkarami-rami na pwede na itanong itong bagay pa na ito ang tinanong sa kanya, inis naman na sinabihan ni ate mo ang ating bida na kung ito ay hindi para sa pagkuha ng tunay na hukuman, wala daw siyang panahon upang maligo kahit gustuhin man niya. Malumanay naman na hinawakan ng ating bida ang kamay ni ate mo, at sabay sabi na kasalanan daw itong lahat ng kanyang disciple, at kung ganoon hayaan na lang daw niya siya na pagsilbihan siya upang maligo, at tawang sabi niya kay ate mo habang kanya itong hinihila upang maligo, na huwag daw siyang mag-alala, siya daw na kanyang disciple ay hindi gagawa ng anumang bagay. Sigaw pa na sabi ni ate mo sa ating bida na kung ano daw ba ang gagawin niya sa kanya na naman daw ba gawin sa kanya noong ginawa niya sa kanya noong nakaraan, at nakarating na nga silang dalawa sa paliguan, at agad na pinahiga ng ating manyakol na bida si ate mo, at agad niyang hinawakan ang dalawang kamay ni ate mo. Si ate mo naman ay namumula dahil walang magawa sa kalukuhan ng ating bida. Saad pa ng ating bida kay ate mo na hindi daw niya inaasahan sa isang heavenly fragrance constitution. Ang balat daw ni ate mo ay sobrang linis at masyadong malambot, kahit na ilang araw na hindi pa naliligo. Si ate mo naman ay walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kung hindi ang traidor na disciple. Pero halata naman na gusto din niya ang gusto ng ating bida, at hinalikan na nga ng ating bida ang malambot na kamay ni ate mo at sabay sabi na master tulungan daw niya siya upang mag-improve ang kanyang mga talento. Siya na daw ang bahala upang kuskusin ang kanyang likod. Si ate mo naman ay wala nang nagawa dahil nakapatong na sa kanya ang ating bida, at kanya na lang itong sinabihan na dahan-dahanin lang daw niya traidor na disciple, at habang abala silang dalawa sa kanilang ginagawa napatingin si ate mo sa pintuan ng court, dahil mayroon daw siyang naririnig na mayroong tao sa labas ng gate, at makikita nga ang isang lalaki na naglalakad papalapit sa gate ng outer court, at agad na binanggit ng lalaki ang pangalan ni ate mo. Sabi pa niya na kung iniwan na ba daw ni ate mo ang kanyang saradong cultivation, ang lalaki pala na ito ay nanggaling sa Tianjin, isang peak master. Ito ay si Tianjin, samantala kahit na abala at bahagyang napaungol si ate mo, kanya pa rin sinabihan si Tianjin na patawarin daw muna siya dahil sa ngayon daw sa kanyang kasalukuyang cultivation hindi daw muna siya maaring makipagkita sa mga tao, kung kaya hindi daw muna siya makikipagkita ngayon sa kanya. Habang ang ating bida naman ay abala sa kanyang ginagawa at ayaw magpaawat, ayon naman ng system sa ating bida na oh my god isa daw talaga siyang tunay na demonyo, siya daw ay nag-engage ng dual cultivation sa kanyang master sa pangalawang pagkakataon, ang kanya daw reward na mechanism ay nag-triggered, at siya daw ay nakatanggap ng mystical armament blue blood sword. Nagsalita na naman sa labas si Tianjin kay ate mo, na mayroon daw siyang dala na 7th class healing pill galing daw ito sa Dandayan Peak. Siya daw at ang kanyang junior na si Feng Tian ay nandito upang kanila siyang tulungan. Sumagot naman si ate mo na hindi na daw niya iyon kailangan dahil sa ngayon daw kailangan daw muna niyang magpahinga, at nag-notify na naman ang system ng ating bida,
na ang kanya daw cultivation at ang Heavenly Fragrance Disciple aptitude, ay nadagdagan ng 100 puntos, samantala sa labas naman ay sumang-ayon na lang si Tianjin sa mga sinabi sa kanya ni ate mo, at bili na sabi pa niya kay ate mo na narinig na ba daw niya ang balita na ang kanyang disciples na si Chu Shu at si Zhang Meng ay hinamon ang isa't isa sa life and death battle sa pangalawang pagkakataon, at dagdag pa ni Tianjin nga narinig din daw niya na ang disciple ni ate mo ay masyadong tamad at iyon daw ay mayroong mababang talento. Siya daw ay natatakot na masaktan si ate mo na kapag natalo ang kanyang disciple ay bababa ang karangalan ng Yun Siapik. Si ate mo naman kahit umuungol ay kanyang sinabihan si Tianjin na alam daw niya ang mga kaganapan, ngunit hindi daw siya makikialam sa kanyang mga gawain kaya hayaan mo siya. Ang ating bida naman ay walang pakialam sa mga kaganapan at seryoso lang sa kanyang trabaho, at nag-notify na naman ang system ng ating bida. Sabi pa nito na ang host aptitude ay umabot sa 617, ang kanya daw heavenly grade cultivation speed ay nag-increase ng 25-fold, saad pa ni Tianjin kay ate mo na dapat daw siyang may sariling konsiderasyon, kung kaya siya daw ay mag-ingay dito sa kanyang kinatatayuan ngayon, sa ngalan daw ng tunog na ito ang Phoenix Court siya daw ay mayroong inspirasyon galing sa moon gazing few night ago, ang kanya daw presentation ngayon ay para kay ate mo, samantala habang sa labas ay tumutugtog ng malamig na musika si Tianjin, ang dalawa naman sa loob ay natapos na sa kanilang ginagawa, at halata kay ate mo nga nasarapan sa kanilang ginagawa, at ang ating bida naman ay nasiyahan sa kaganapan, ngunit makikita sa mukha ni ate mo na parang bitin pa sa kanilang ginagawa, at ito ay nahihiya dahil nakikipag-usap daw siya sa kanyang brother Tianjin habang ginagawa ang masarap na bagay. Nagsaad naman ang ating bida kay ate mo na si Master Tianjin daw, ay kahanga-hanga dahil sakto daw ang kanyang musika sa kanilang ginagawa ngayon. Si ate mo naman ay napamura na lang sa pinagsasabi ng ating bida, at makikita ang ating bida na humihingi pa ng round 2 kay ate mo, at nag-notify ang system ng ating bida, at ito ay namangha, dahil ang host daw ay isang devil dahil ito daw ay kumuha ng 1 pulgada, at humihingi pa daw ito ng another round. Gaano daw ba talaga ito kademonyo, kung kaya makakatanggap ito ng 500 breakthrough reward, si ate mo naman ay wala nang nasabi sa ating bida dahil gusto din naman niya.